Isang mapagpalang araw po ng Martes, September 30, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago tayo magsimula, kahit i-like nyo lang yung ating video, masaya na po ako at makakatulong na yon sa ating channel. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho na update natin, wala ho tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ipapaalala ko, meron tayong easterlies na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na ho dyan ang mga localized thunderstorms na nagpapaulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ang easterlies ho ay yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko na nakakaapekto sa Metro Manila, the rest po ng ating bansa. Asahan po ngayong araw po ng Martes, September 30, ang maulap na panahon na merong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies at mga localized thunderstorm. Possible pa rin ang mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa week 1 naman natin, sa tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential, ay meron tayong namomonitor dito na panibagong sama ng panahon na nasa high risk na maging isang ganap na bagyo. Kapag ito'y naging isang ganap na bagyo, tatawagin po itong bagyong Paulo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa week 2 naman natin, magsisimula pa sa October 6 hanggang October 12, ay panibagong sama din ng panahon ng ating nakikita dito sa may bandang silangan ng ating bansa. Pero nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo. Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, mga kababayan, marami po sa Eastern Visayas ang hindi pa nakaka-recover sa pinsalang idinulot nga po ni Bagyong Opong. At eto na naman tayo sa panibagong sama ng panahon. Sa may bandang silangan, isang cloud cluster o kumpul ng kaulapan ang namomonitor dyan na posibleng maging low pressure area sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Kapag yan po ay naging isang low pressure area, doon natin makikita yan kung magiging isang ganap nga po na bagyong Paulo, yung pang-16 na bagyo na mabubuo po ngayong 2025 at possible na unang bagyo ngayong Oktubre. So mas maganda na lamang na maghanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari kahit sabihin po natin na cloud cluster lamang yan o maging isang ganap na low pressure area. Banta pa rin yan sa posibleng sama ng panahon. Sa pagkatala ng Pag-asa, ngayong October ho ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor. So may mga nagsasabi, bagyo na naman daw, hindi pa nga po natatapos na nakaka-recover yung mga kababayan natin. Kaibigan, wala ho akong magagawa dahil yun ho ang nasa forecast at sinasabi ko lamang din ito para makapaghanda po tayong lahat at maging alerto. Hindi naman porket naapektuhan yung mga kababayan natin dyan sa may Eastern Visayas, lalo na sa Masbate, hindi na kami mag-a-update ng lagay ng panahon. Mas maganda na yung sinasabi ho natin na may panibagong cloud cluster o sama ng panahon kaysa naman mabubulaga kayo na bigla na lamang andyan ang sama ng panahon. Muli, ipapaalala ko bago ko tapusin yung video, easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao at mga localized thunderstorm naman sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.